Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pwede ba nating batiin at ngitian yung ating mga katabi po sa umaga po na ito? Sige po, batiin natin. Ayan, okay. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos dahil nandito po tayo para magpuri sa Kanya, mag-aral ng Kanyang salita for this morning po. Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon sa oras po na ito? Praise God, praise God. Sige po, samahan niyo po ulit ako sa prayer. Aming Diyos na dakila, salamat po Panginoon sa oras na ito. Lord, sa kalayaan na ilahad o Diyos ang aming papuri, pasasalamat at kalayaan o Diyos na mag-aral o Diyos ng iyong salita Panginoon. Lord, hiniling po namin o Diyos, nabuksan niyo po ang aming tenga, ang aming puso Panginoon upang tanggapin, Lord, ng merong pananabik, merong pagpapakumbaba o Diyos. At Lord, merong pagsunod Panginoon. Help us Lord not just to listen to your words, but to obey your word, O God, to apply, O God, sa aming mga buhay. And Lord, may your comfort, may your strength, O God, encouragement, O God, minister, Father God, Lord, sa aming bawat isa po, Panginoon, na nandito, Father God. Salamat po. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Nandito po tayo ulit. And tayo po ay magtatapos-tapos dito sa ating pag-aaral sa aklat po ng Hebrews. Okay? Tatapusin na po natin. And yung title po natin ngayon is Called to Love. Called to Love. No? Called to love God, to love others, and to love the church. No? Tinawag upang magmahal sa Diyos, sa tao, at sa simbahan. Okay, yan po yung ating title, yung ating pag-aaralan po ngayon sa umaga na ito. Bakit po yan? Kasi yan po yung sinabi sa verse 1, no? Chapter 13, verse 1. Keep on loving each other as brothers and sisters, no? Sa huling bahagi, chapter ng Hebrews, ito po yung tagubilin ng tagapagsulat ng aklat po na ito, na tayo po ay patuloy na mahalin natin ang ating kapatid, no? Ang ating kapatiran, brothers and sisters. Ang word na love po dyan, ginamit dyan is phileo, brotherly love. It's a fellowship love po, ang ginamit po dyan. Pero alam natin, sa Biblia po ay there are kinds of love. No? The agape, phileo, eros, yun po yung kinds of love. Pero this morning po, bago natin, kasi dyan po sa chapter 13, dito po sa chapter 13, ay puro instruction po ito. No? Chapter 1 to 10, foundation ng faith. Who is Jesus? Ano ang ginawa niya? Tapos chapter 11, application ng faith, no? Kaya tinawag tayo mamuhay sa pananampalataya, tinawag tayo tapusin yung ating pananampalataya, at tinawag din tayo na magpakumbaba pag tinuturuan tayo ng Diyos. At dito po, kung mababasa niyo po, nabasa niyo po ang chapter po na ito, puro instruction. No, ito yung dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Pero bago po yan, bago natin puntahan yung mga instruction po ng author, tingnan muna natin, kung i-explore muna natin yung salitang love. By the way, ang ginagawa ko pong preaching po ay, ako po ay nagpupumilit, no, na expository preaching ang ginagamit po natin. Ibig sabihin, books ang ating pinag-aralan, tapos by chapter, pinapalawalag po natin yung mga verses. Okay? Kasi, bagamat nagtatopical din naman po tayo, nagtatopical din naman po ako. Like next month nga po, topical lang ang aking preaching. Pero topical, pero expository pa rin ang approach po. Ibig sabihin, you are exposing yung meaning ng salita ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng expository. And dito po, karaniwan naman po, pag nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos, ay ang mga points ko po, kinukuha ko lang din po sa mga verses. Okay? Bakit ko po ginagawa to? Kasi iniingatan ko rin po ang sarili ko na
magbahagi ng merong katapatan sa salita ng Diyos. Na hindi po ito galing sa akin, kundi galing po mismo doon sa mga verses na dinidiscuss po natin. Why? Kasi ang goal ko po ay hindi lang po makapagbigay ng magandang mensahe, kundi ang makapagbigay po ng tapat na mensahe. Okay? It can, pwedeng maganda kasi yung message, pero hindi tapat dun sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi po ako, mananagot po ako sa Panginoon kung iba ang ituturo ko po na galing lang sa akin. That's why we are exposing the verses po ng mga aklat po na ito. Now, bago natin puntahan yung instruction ng author dito, explore muna natin yung salitang love, no? Eh, sa Bible po, ang sabi po ng Bible sa atin, sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39, Jesus replied, "You must love the Lord, your God, with all your hearts, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Yung love na po, ay ito yung pinakamahalagang utos. And the second is equally important, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, yung pag-ibig, magmahal, ay inuutos po sa atin ito ng Bible. Gawin na rin po sa John chapter 13, 34 to 35. "So now I am giving you a new commandment." A new commandment. Bagamat ang new po dito ay hindi po talaga new, yung parang ibang klase, kundi ito lang po ay parang ibang pagpapakita ng Diyos kung paano tayo minahal ng Panginoon. Bakit po dyan? Sabi dyan, a new commandment, love each other. Ito po yung parang bago dito. Just as I have loved you. Sabi ni Jesus. Kasi yung love God, love other, inutos naman yun sa Old Testament eh. Bakit sinabi ni Jesus na new commandment? Kasi sinabi niya, just as I have loved you. Ibig sabihin, magmahal kayo kung paano ko kayo minamahal. Sabi ni Jesus, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Dito daw po tayo makikilala sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Kung paano tayo nagmamahal. Kaya kung gusto natin makilala as a church, the way we love other people. Kaya napakahalaga po yung pagmamahal. Now, tingnan natin. Okay, explore muna natin. Ano ba yung nature ng love? Okay, yung nature ng love, it is a command. Utos po ito ng Bible. Hindi po ito suggestion lang. It is a command. Ibig sabihin, you love other people, you love your enemy, you love your neighbor. It is a command, not a suggestion. Okay? Ito po ay utos ng Diyos. And then, another thing is, bagaman ito ay command, it is not a demand. No? Hindi po ito, hindi ka pinipilit ng Diyos na mahalin mo siya. Okay? Hindi ka rin pinipilit ng Diyos na magmahal ka ng iba. Hindi, magmahal ka ng iba. Mahalin mo lang yung asawa mo. Magmahal ka ng ibang tao, no? Yan. It is not a demand. Hindi ka pinipilit ng Diyos. It is a command, but it is not a demand. Okay? Amen po ba? Ayan. And love is giving, not receiving. Ito po yung nature ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagbibigay. Ang pag-ibig ay hindi pagtanggap, no? Kundi pagbibigay. John 3:16, "For God so loved the world that He gave." Yun po yung nature ng pag-ibig. Ano pa? Love, it was demonstrated by God, no? Demonstrated, pinakita, ipinahayag ito ng Diyos sa magitan, lalong-lalo na ultimately po, ng kanyang anak. Romans 5:8. Diba ang sabi noon, God demonstrated His love to us while we are still sinners. Jesus died for us. Diba? Yan po sabi ng Bible sa atin. Kaya yung love, nag-o-overflow siya sa buhay natin. No? Hindi natin to pinipilit, hindi natin dinidiman. Mahalin mo ako. Dapat mahal niya ako eh. Diba? Dapat mahal ako ng asawa ko. Bakit dapat siya talaga mahal ng asawa mo, pero hindi mo siya dinidiman? Kasi nga po, ang love is giving. Ikaw nagbibigay. At you cannot love kung wala kang natanggap na pag-ibig. Sabi nga natin, di ba? You cannot give what you don't have. Tama? That's why dapat maintindihan natin, maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Saka siya mag-o-overflow po sa ating mga buhay. Amen?
Amen? Amen po ba? Ito po. Ito. Ayan. Minsan, nahihirapan tayong magmahal. Tama ba? Wala. Isa lang. Dalawa. Okay. Dahil meron tayong expectation. Tama ba? Minsan, nahihirapan tayong magmahal dahil meron tayong expectation. Ibig sabihin, especially, minsan, alam nyo, mas mahirap magmahal doon sa, yun sa palagi mong nakakasama. Di ba? Yung palagi mo, for example, asawa. Di ba? Parang, sa pag-aasawa kasi, parang habang tumatagal, parang may challenge na mahalin yung asawa mo. Amen, di ba? Tama? Bakit? Dahil meron tayong expectation. Ang expectation ko, hindi po yun masama. Yung expectation. Di ba? Kasi dapat mag-expect tayo. Pero, nagiging mali lang siya pag yung expectation mo, nagiging obligation na ng tao. Ulitin ko po, no? To expect na mahalin ka ng asawa mo, siyempre pinakasalan ka niyan. Mahal ka talaga niyan. Dapat nagpapakita siya ng mahal. Pero ang tendency kasi, yung expectation nagiging obligation. Pag hindi mo na nararamdaman at parang nagkukulang na, parang nagagalit ka na, naiinis ka na. Why? Pag hindi niya nagagawa yung parang ine-expect mo sa kanya, minsan ay nagagalit na tayo. Amen po ba? Amen. Praise God, yan. Kaya po, yan po, minsan nahihirapan tayo magmahal. Tama? Ayan. Kaya po, kahit po sa church, di ba? Kahit po sa church, minsan pag kilala natin ng tao, minsan nahirapan, para bang mahirapan tayo mahal kasi para bang dapat na ganito siya, dapat ganun siya. Ganon, di ba? Pero, kaya ang challenge sa pagmamahal is not just, it's not just to love. Ang challenge sa pag-ibig is to love continuously. Sabi nga, it is easy to fall in love. It is harder to stay in love. Di ba? Tama? Kaya nga sa mga kabataan na nandito, madaling ma-fall. Di ba? Madaling ma-fall in love. Pero ang challenge talaga is yung mag-stay in love. Tama? Kaya sa mga kabataan, sa lahat sa atin na nandito, no, kung wala talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin, we cannot love continuously. Kaya po, sabi dyan, no, anong sabi sa verse 1? Keep on loving each other as brothers and sisters. The challenge is not this, loving. The challenge is this, keep on loving. Yan yung challenge. No, yung patuloy mong mahalin ang asawa mo kahit nakikita mo yung kanyang kainan, kamalian, yung kapatiran mo, ang yun yung challenge. Nakita natin yung ating mga flaws. But, paano natin gagawin yon? Ang ganda lang, kasi ang pag-ibig, hindi nga siya pinipilit, kusa siyang lumalabas. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 5, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us. How dearly God loves us. Mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? At yung love na yon, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Amen? Ibig sabihin, ang sekreto pala para patuloy tayong nagmamahal is yung mag-connect tayo palagi sa Diyos. At pag nagko-connect tayo palagi sa Diyos, binabasa natin yung kanyang salita, lagi tayong nag-a-abide sa Panginoon, the love of God will fill, the Holy Spirit will fill our hearts with His love. Amen? Kaya pag lalo kang napapalapit sa Diyos, mas lalo kang nagiging mapagmahal. Amen ba? Okay. Kaya, ano natin? Title natin, Call to Love God, to love others, to love the church. Sabi nga ng Bible, 1 John 4:19, ang sabi doon, we love God because He first loved us. Mahal natin ang Diyos, hindi dahil tayo ang nauna, kundi nauna na mahalin tayo ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palampakan si Lord? Okay. Ito na ngayon. Ito na yung instruction. Dahil alam na natin yung nature ng love. Ready na ba kayong magmahal? Ha? Ready na ba? Okay. How to love? Okay. How to love? Number 1, how to love? Magmahal ng walang kapalit. No? Kasi ang nature nga ng love is giving. No? Kaya magmahal tayo ng walang kapalit.
Yung secular love, worldly love, mahal kita kasi meron kang bibigay sa akin. Mahal kita kasi maganda ka ngayon. Mahal kita kasi, ito yung mapapala ko sa iyo. Pero, ang nature ng love ni God is, nagmamahal tayo ng walang kapalit. Tingnan niyo po, paano ina-apply ito sa ating passage po ngayon. Sabi niyan, keep on loving each other's brothers and sisters. Don't forget to show hospitality to strangers. For some who have done this have entertained angels without realizing it. Tumanggap daw tayo ng mga strangers na hindi natin kakilala. Maging mabuti daw tayo sa kanila. Kasi ang context po niyan, yung Book of Hebrews, they are persecuted. Tapos yung mga Christian, nagtatago sila. Umaalis sila sa kanilang mga tahanan at lumilipat sila kasi persecuted nga sila eh. Pero, ang nangyayari, yung ibang may pera, nakapag-rent sila sa mga hotel, sa mga inn. Pero, karamihan nga, persecuted, mamahirap din sila, nakikituloy sila sa mga bahay-bahay. Kaya in-instruct sila ng author na pag mayroong galing ibang bayan, tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo. Of course, sa atin kapanahunan ngayon, siyempre, i-apply natin to with discernment. Di ba? Uy, sabi ni Pastor, hindi ko kakilala to, tanggapin ko sa bahay, lumapit. Yung pala, masamang tao na. Di ba ngayon, daming yung mga kumakalat na balita na mga scammer or yung tawag dito, yung mga nagmamasakyan, parang ang gulo-gulo, no? Siyempre, i-apply mo to with discernment. Pero ang sinasabi lang ng Bible po dito, maging mabait tayo sa mga hindi natin kakilala. No? Maging mabait tayo. Bakit daw? Kasi for some who have done this, have entertained angels without realizing it. Ibig sabihin, may pagkakataon pala na yung nakasalubong natin, nakausap natin, dumaan sa bahay natin, tapos parang ngumiti, di ba? Tapos sinamungimutan mo, baka angel daw po yun, sabi ng Bible. Of course, kung kakilala mo, hindi angel yun, kapitbahay mo yun. No? O kaya naman, kunwari, nasa kalsada ka, no? May kumatok sa, di ba yung mga kumakatok sa sasakyan, di ba? Tapos nangihingi, baka angel to. Eh, madalas mo nakikita. Di ba? Hindi angel yun. Kasi madalas mo nakikita yun. Pero may mga pagkakataon. Ako po, wala pa po experience na gano'n. Pero mayroong isang pastor po, nagkwento, na pumunta siya sa isang lugar, tapos naligaw siya. Pumunta kasi siya sa isang bahay ampunan, para to minister. Naligaw siya, at mayroong pagkakataon na pumunta siya sa isang kalsada, tapos mayroong isang tao doon, maayos naman yung damit. And then pagka niya, magtatanong siya. And nung pagkabukas niya ng kasi nasasakyan siya, pagkabukas niya ng bintana, gumanon sa kanya. Hindi niya kakilala, no? Gumanon sa kanya. Sabi niya, gumanon sa bintana niya. Tapos sabi niya, pwede mo bang magtanong? Sabi nung lalaki, matagal na kitang hinihintay. Sabi niya, matatakot ka, di ba? Matatakot ka. Pero, yun nga, sabi nung lalaki, matagal na kitang hinihintay, ituturo ko sa iyo kung saan yung pupuntahan mo. And nagtaka siya, no? And then pagkalagpas na niya, nakita niya doon sa mirror na nawala bigla yung lalaki. And parang i-assume na pwedeng angel yon. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na gano'n, no? May mga gano'ng pagkakataon. Diba? Tama ba? Pero yung kapitbahay niya na parang may masamang plano, hindi angel doon. Pero maging mabait pa rin tayo sa kanila. Tama po ba? Kaya, kahit po sa church, alam niyo sa church, may mga pumapasok sa atin dito na hindi natin kakilala, tanggapin po natin. Alam niyo po, merong story. Siguro, kilala natin tong si Mahatma Gandhi. Di ba? Ang sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Di ba? Parang ang sakit, sampal ito sa atin, di ba? Kasi si Mahatma Gandhi, sa Europe, umatin siya ng simbahan. Hindi siya pinapasok. Kasi nga, iba yung itsura niya, iba yung lahi niya. And sabi nga niya kung sana ang mga Christian, nagpapaka-Christian, buong India sana maging Christian sana. Di ba? Ibig sabihin, tinawag tayo ng magmahal nang walang kapalit. At siyempre yung mga strangers na to, wala namang bibigay sa atin We just called to love other people na kahit wala tayong natatanggap ng kapalit. Amen po ba?
Amen? Kaya be kind. Be kind to other people, strangers. And sabi dyan, verse 3, remember those in prison as you were there yourself. Remember also those being mistreated as if you felt their pain in your own bodies. Ang sabi ng Bible sa atin, alalahanin daw natin yung mga taong nasa kulungan. Kasi dati, nakakulong talaga, maraming Christian nakakulong. Huwag daw kalimutan. Remember also those who are mistreated, mga pinipersecute. Wala silang kakayanan na magbalik doon sa tinulong natin, pero mahalin natin sila, tulungan natin sila. Amen ba? Ako po, one time, naka-visit na rin po ako sa prison, jail ministry, and then ang dami po talagang mga napabayaan na tao. Yung bang ang tagal-tagal na nilang nandun, na walang bumibisita sa kanila, na walang nag-aalala sa kanila. Kaya salamat kasi may mga pastors tayo, may mga ministry tayo, na pupunta doon sa kulungan para sila po ay bahagi na ng pag-asa at pagmamahal. Okay? Kaya, magmahal ng walang kapalit. At pangalawa, magmahal ng paulit. Ulit, no? Pagmahal ng paulit-ulit. Ayan, kanina natin ito i-apply. Yung magmahal ng paulit-ulit. First natin apply, siyempre sa asawa natin. Di ba? Sila kasi yung palagi nating kasama. At sila yung palagi nating para bang mahal natin sila, pero minsan palagi natin kagalit. Di ba yung asawa? Minsan palagi natin katampuhan. Tama, di ba? Yung mga asawa, tama? Pero ang Bible, inutusan tayo ng magmahal ng paulit-ulit. No? Amen? Kaya sabi dyan, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. Alam niyo po, sa mundo natin, ang sinasabi ng mundo, huwag kang makontento sa isa. Di ba sa mga palabas ngayon, laging may kabit, parang ito yung uso ngayon. Yung mundo, hindi pinupromote yung faithfulness. Tama? Di ba? Pero hindi ito pinopromote ng Diyos. Ang pinopromote ng Diyos ay yung marriage. Bakit po? Kasi po yung marriage ay in-establish ito ng Diyos. Siya po ang may akda po nito. Siya po ang nagtatagpo nito, itong marriage. Kaya po, sa marriage, sabi dyan, give honor to marriage. Pahalagahan natin. At ituro natin sa ating mga anak yung kahalagahan ng pag-aasawa. At kahalagahan na maging tapat sa pag-aasawa. Amen? Kaya sa marriage, ina-apply yung patuloy na pagpapakumbaba sa pag-aasawa. Yung lawak ng pag-unawa sa pag-aasawa. Yung pagbibigay ng room for mistakes sa pag-aasawa. Tama? Nagbibigay tayo ng room for mistakes. Ibig sabihin, sometimes we let go yung mga small things para hindi naman hindi masyadong magulo ang pag-aasawa. Amen po ba? Ina-apply natin yung pagpapatawad. No? And ang marriage po, ang pag-aasawa po, they are composed of two great forgivers. No? Ang marriage, they are composed of two great forgivers. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa pag-aasawa, sa ating asawa, ay hindi tatagal. Kasi nga po, we are prone to make mistakes. Amen? Kaya, pero alam niyo po, forgivers always win. Forgivers always win. Di ba? Di ba sa mundo, hindi ako magpapatalo. Hindi ko siya papatawan, hindi ako magpapatalo. Pero sa atin, pag nagpatawad ka, panalo ka. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, asawa mo, mahal kita. Pinapatawad kita palagi. Okay? Okay. Palapakan niyo natin si Lord sa oras ko na ito. And then, pangatlo po, how to love, magmahal ng walang kapalit, magmahal ng paulit-ulit, at huwag magmahal sa salapi. Na huwag magmahal sa salapi. Ang sabi ng Hebrews 10:13-5, iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan. No? Ni pababayaan man. Alam niyo po, mayroong isang milyonaryo, tinanong siya, ilang milyon na lang para masabing makontento ka? Sabi niya, siguro 1 milyon na lang para makontento ako.
Ibig sabihin, nung nakatanggap niya 1,000,000, ilang milyon pa? Siguro 1,000,000 na lang. Ibig sabihin, walang kakontentuhan ang tao. Kasi po, wala talagang contentment, satisfaction sa mga material na bagay, lalong-lalo na po sa pera. Amen? Yung mundo, hinahatak tayo na ang kasiyahan ay nasa salapi. Sa mga napapanood natin, di ba? Pero yung totoong kasiyahan ay nasa Panginoon, nasa Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Pero, hindi ibig sabihin na makontento ka, magiging tamad tayo. Ito po yung 3S of contentment ko po, no? Itong 3S. True contentment is being satisfied of what God given you. Maging satisfied ka doon sa binigay sa ng Diyos. And also striving for God wants you to do. Nag-i-strive ka pa rin. Ibig sabihin, nagsusumikap ka. Nagsusumikap ka pa rin. Kaya yung pagiging kontento ay hindi pagiging lazy. Yung pagiging kontento ay satisfied but striving. Nagsusumikap sa buhay. And sabi dyan, striving for God wants you to do for you to share God's blessing to others for His glory. Not to brag, no? Not to become proud, but to become a blessing to other people. Amen? Amen. Pang-apat po, how to love. How to love. How to love? Number 1, magmahal ng walang kapalit. Number 2, magmahal ng paulit-ulit. Number 3, huwag magmahal sa salapi. Number 4, magmahal ng imperfecto. Number 4, magmahal ng imperfecto. Alam niyo po sa church, kung sino yung pinaka-imperfect, ay yung pastor. Ang mga leaders. Bakit po? Kasi ang pastor o yung mga leaders, sila yung palaging exposed. Sila yung palaging nagsasalita. Sila yung palaging nagdidesisyon. Sila yung merong ginagawa. Kaya sila talaga yung magkakamali palagi. No? Tama ba ba? Kaya, magmahal ng imperfecto. Kaya sabi niya, remember your leaders. Sabi ng Bible. Remember your leaders who taught you the Word of God. At not just remember, but think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Think of all the good. Pag naisip natin yung leaders natin, yung pastor natin, bagamat hindi talaga perfecto ang pastor, hindi talaga perfecto ang leaders, pero isipin daw po natin yung mga magagandang contribution po nila. In fact po, bibigyan ko kayo ng i-tribute lang natin yung mga nakaraang pastor po dito, no? Kasi yung sabi dyan, remember your leaders. Yung word na remember dyan is yung alalahanin daw po yung mga namatay na at nawala ng pastor. Yun po yung word na remember dyan. Kasi that time, yung mga leader nila, sila talaga yung nandun sa unahan, nakikipagsabak sa persecution at wala na sila, namatay na sila. Kaya sabi ng author, think of all the good. Alahanin nyo sila, isipin nyo yung kanilang mga ginagawa. Kaya po, meron tayong, marami tayong naging pastor po dito, if you have time po, at dalahanin natin sila doon sa kanilang mabuting contribution po dito sa simbahan. If we have time, let us chat them, let us bless them, kasi mga lingkod sila ng ating Panginoon. Amen ba? Pasalamatan natin sila. Wala pong perfectong pastor. Wala pong perfectong leaders. Nalala ko lang po, si Pastor Derek Parfan, siya po yung founder ng Treasuring for Christ. Actually, yung ating ginagamit doon sa ating Bible study, sa kanila galing sa Treasuring for Christ. And nag-post lang siya ng nakaraan. Okay? Yung pastor po siguro yan, nakalbo na kaya and sabi niya, nakakaiyak ang pagpapastor. May luha ng kalungkutan, may luha ng kagalakan. Alam niyo po, ang daming mga doon sa comment, ang dami nilang mga in-express na parang mga experiences nila bilang pagpapastor. Ganun po talaga ang reality, no? May luha ng kalungkutan, may luha ng kagalakan. Nalala ko po yung kwento ng isang magsasaka. Okay? Malapit na matapos, bilibilis ako na magsalita eh. Isang magsasaka po, meron siya tatlong baka. Dinala niya po doon sa city. Tapos, I don't know kung alam niyo na pong story na to. Kwento-kwento lang naman po ito, gawa-gawa lang. Pero, meron tayong matutunan dito, no? Dinala niya sa isang city. And then, sabi niya sa mga tao, kung sino po, isang baka, tatlo yung baka niya, present niya isang baka. Kung sino po
ang makakapagpaiyak dito sa baka na to, ibibigay ko sa kanya yung baka na to. Daming lumapit. Daming ginawa, ganyan. Tapos, merong pastor, lumapit. Pinulungan lang. Umiyak yung baka. Bigay. No? Tapos meron pa isa. Sabi, o sino po makakapagpatawa dito sa pastor na to? Ay, dito sa pastor to, sa baka na to. No? Bibigyan ko to, itong baka na to. Tapos, lumapit yung mga tao. Wala pa rin. Lumapit yung pastor, binulong lang. Tumawa yung baka. Bigay doon sa pastor. No? Tapos, merong isang baka na lang. No? Sabi nung magsasaka, kung meron po na mga pagpatakbo sa baka na ito, bibigay ko sa kanya. Kami lumapit, ganyan. Ginawa na nila, binulat na, yung parang gano'n, di ba? Sinindihan nila, hindi pa rin, no? Isang pastor, tulong lang. Takbo yung baka. Kaya nagtaka yung mga tao, anong ginawa mo? Ano pinulong mo? Kaya, nung lumapit yung pastor, sinabi ko sa magsaka, sabi niya, ano bang ginawa mo para mapatawa yung baka? Binento ko lang yung mga nakakatawa kong storya, bilang pagpapastor ko, tawang-tawa naman yung baka. Tapos, ano ginawa mo para mapaluha? Binento ko lang yung mga paghihirap ko bilang isang pastor, umiyak yung baka. Tapos, ano ginawa mo para mapatakbo? Binulungan ko lang naman. Gusto mo bang magpasto? Tumakbo yung baka. Nakakatuwa story, no? Pero alam niyo po, may challenge po talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya po, anong sabi sa atin? Obey your spiritual leaders. Now, sa verse 17, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your soul. Alam niyo po, ang problem ng pagpapastor po, I'm not speaking only sa aking sarili po, no? I'm speaking to all pastors. Nakausap po kasi yung speaker natin sa men's, si Pastor Kerox ng Pasqua, and sometimes nakapagpintuhan kami. And then sabi niya, alam mo bro, ang challenge sa pagpapastor is yung ang issue of visibility. Kasi ang pastor, ang natin, wala tayong time in, time out. Hindi na alam ng church kung anong ginagawa natin. Kaya ang pinaka-challenge sa mga pastor is yung maging matapat ka talaga sa Diyos. Kasi ang Diyos ang boss mo. Ang Diyos ang nakakita sa iyo. Hindi naman nakikita ng mga tao, ng mga member, lahat ng ginagawa mo, yung pananalangin mo or pangangamusta mo, hindi naman nakikita ng ano yan eh. Ng ating mga leaders, hindi lang po pastor, no? Ang challenge is yung issue ng visibility. But, hindi man tayo nakikita, pero ang Diyos na nakikita tayo. That's why, ang sabi dyan po, no? Their work is to watch over your souls and they are accountable to God. Ang pastor ay accountable sa Diyos. And of course, mayroong accountability sa church. Ang leaders, ang mga tao dito, pwede pong sabihan ng pastor, i-correct, siyempre, with love pa rin. Pero ang pinaka-accountable, ang nanglungalingkod ng Diyos, ay sa Diyos. Mananagot ang pastor sa Diyos. Kaya, please pray for all pastors to be faithful to God. To be faithful to God. Pray for us, for our conscience is clear, and we want to live honorably in everything we do. Kaya po, paano magmahal? Magmahal ng walang kapalit, magmahal ng paulit-ulit, huwag magmahal sa salapi, magmahal ng imperfecto, mahalin ang Panginoon higit sa lahat. Amen? Inuutusan tayo ng Diyos na mahalin ang kapwa natin, pero ang kapwa natin nagbabago. Tama? Inuutusan tayo na mahalin yung pastor natin, yung mga leaders natin, pero pastors come and go. They come, and sometimes they go. But, only God remains forever. Sabi diyan, therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise, proclaiming our allegiance to His name. Siyempre, nagiging tapat tayo, supportive tayo sa ating mga leaders, pero yung ating katapatan, yung ating loyalty, ay sa Diyos pa rin. Pwedeng magbago ang likod ng Diyos, pwedeng mawala. Ito nakakalungkot minsan. Di ba? Pag wala na yung pastor, umalis yung pastor, alis na yung membro. Huwag naman sana gano'n. No? Ang ating katapatan ay sa Diyos. Minsan pa nga pag umalis yung isang lingkod, tapos naghiwalay pa nga yung simbahan, nagdi-divide pa rin. Why?
Sometimes, ang loyalty natin, ang tendency natin is maging loyal tayo dun sa tao, sa pastor. Pero hindi ganon. Ang loyalty natin, ultimately natin, yung allegiance natin ay kay Kristo. Kay Kristo. Amen? Amen po ba? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya kay Lord, kay Jesus lang tayo maging tapat. Si Kristo ay hindi nagbabago, hindi nangiiwan, hindi nagkakamali. Kaya ang ating katapatan ay sa Kanya lamang. Amen? And nag-end po siya ng prayer, benediction prayer. Mamaya po, ito po yung ating benediction prayer, no? Sa last verses ng chapter 13. Pero gusto ko lang po ulitin, no? Paano tayo magmahal? Magmahal ng walang kapalit, magmahal ng paulit-ulit, huwag magmahal sa salapi, magmahal ng perfecto. Higit sa lahat, mahalin natin ang ating Panginoon. We are called to love God, to love others, and to love the church. Let us pray po. Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Because you reminded us how great, how deep is your love.